Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So pahinga muna tayo sa saktang ulo dyan sa lecheng ano na yan. Pahinga muna tayo. Mag-aala Dr. Love lang muna ako ngayon. Kasi may post na pinasa sa akin, na pinapareact sa akin eh. Kung ano daw ang masasabi ko or maipapayo. Naks. Ano ba ito? Ato. Sabi dito, sabi niya nag-CR lang siya. Tumakas pala at binlock na ako. Ano to? Sige, basahin nga natin. Ako si Sender, 32 years... Wait lang. Lagyan natin ng sound. Lagyan natin ng sound para tayo nasa radyo kunyari. Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong tutunghayan na istorya na ipinasa sa atin ng ating viewer na itago na lang natin sa pangalang Alan Boy. Sir, hindi ko sinabi pangalan mo ah. So ito yung sinubmit no. Ano ba yun? Hinaan lang natin ng konti itong background music natin. So ito. Sabi niya, magsi-CR lang siya. Tumakas pala at binlock ako. Ako si Sender. 32 years old, financially stable, may kotse, may maayos na trabaho. Para sa iba, package deal na ako. Oo, 'di ba? Sa panahon ngayon, yan ang madalas na talagang ideal sa isang lalaki. May kotse para hindi kayo mahirapan kung saan niyo gustong pumunta. May stable na trabaho, yan. Yun lang package deal na yun. Pero alam niyo ba, kahit gaano ka stable, kahit gaano ka handa, minsan hindi pa yun sapat. Na-meet ko si GF, si girlfriend, 19 years old. Pinakilala siya dati ng friend ko. Grabe, chicks na chicks, sexy, fresh. Parang walking Starbucks frappe. Frap o frappe, whatever. Na may extra whip. Bago ko pa siya niligawan, nag-research muna ako favorite cake flavor niya. Favorite coffee niya, pati kung saan siya madalas mag-check-in. What do you mean check-in? Sinigurado ko na perfect ang first move. Kaya nung ni-chat ko siya at sinabi ko, coffee tayo bukas sa Tagaytay, treat ko, napa-oo siya. Ganyan Diba? Nire-research talaga yung kiliti ng target. Kinabukasan, sinundo ko siya. Ang ngiti niya, pare, nakaka-inlove. Hatid sundo, bulaklak, chocolates, cake, lahat ng mga cliche na panliligaw ginawa ko. Until finally, sinagot niya ako. Diba? First monthsary namin, trinit ko sa Manila Ocean Park. Second monthsary sa Batangas, smooth sailing. Hanggang sa humingi siya ng pang-tuition at ba't parang putol? Anyway, nang hingi daw ng pang-tuition baka binigay niya Ito yung second part, screenshot lang kasi ito Pero ito na. Pangatlong monthsary namin, gusto ko sana siyang ipakilala sa family. Nagluto pa siya ng barbecue ribs. Favorite ko. Barbecue ribs daw. Papakilala niya sa family niya, itong girl na to. Pagpasok namin ng bahay, narinig niya yung iyak ng baby. May baby. Pagka-explain ko na anak ko yon, 1-year-old at may 5-year-old pa, bigla siyang napaubo. Nabulunan mga kababayan ko. Nabulunan ng ating leading lady.
Hindi ko kasi nasabi na may anak ako. Ito yung problema. Ito yung problem, no. Pero tuloy natin. Nagpaalam siya mag-CR. Itinuro ko yung CR sa labas. Ako naman abala sa kusina. Iniayos yung ribs na niluto niya. After 20 minutes, wala pa rin siya. Check ko phone ko, may message. Sabi sa message, "You lied to me. Sorry ha, pero I can't downgrade myself. I'm still 19, I have dreams. I have options, and honestly, ang dami pang mas bagay sa akin kaysa maging instant stepmom sa mga anak mo. You're 32, stable ka nga, may kotse ka nga, pero sa totoo lang, hindi lahat ng babae nabibili ng cake, bulaklak at Starbucks. Hindi worth it itong ang love story natin, at hindi worth it para sa akin ang maging babysitter ng pamilya mong iniwan ng ex mo. Good luck na lang, marami pang mas maganda at mas bata dyan na baka tanggapin ang setup mo. Pero ako, pass." Ayun, at after ng message na yon, block. Facebook, Messenger, Instagram, lahat. At nalaman ko na lang nung nag-CR siya, tumakas na pala, umuwi. Well, ano daw ang masasabi ko dito? Sabi ni Sir Alan. Anong sinabi ko name kanina? Si Sir Alan na lang, no? Dito kasi, dapat ito, bago kayo magkasagutan, dapat malinaw ang lahat sa inyo. Malinaw ang lahat sa inyo. I believe naman syempre kung ano yung kung ano ikaw, naniniwala naman ako, I believe, natatanggapin ka naman Pero kasi anong nangyari dito, feeling ko kung ito ay nasabi mo habang nililigawan mo yan, nakakwentuhan mo at nag-open up ka na ng yung talagang sayo na wala kang tinago, mas malaki yung chance sa tanggapin ka niyan diba? Pero yung nangyari kasi parang binigla mo Syempre ito, bata pa nga naman ito si ate, na akala niya yun na yun. Wala nang problema. Kasi sa totoo lang, sir, sa totoo lang, naranasan ko kasi yan sa... Actually, hindi ako nakaranas, yung nanay ko. Ang tatay ko kasi may may anak sa una. Ilan ba anak sa... 4. 7 kami 4, 5, 6. Tama, 3 kami sa huli May anak na 4 sa una ang tatay ko. 'Di ba? At nakita ko na mahirap para sa nanay ko 'yun. May ilangan moments 'yan Lalo na kung medyo matanda-tanda na rin yung bata. Ito kasi yung sinabi mo, may 5 years old ka medyo nakakakilala ng 5 years old. Medyo may ilangan moments 'yan Sabagay, hindi pa naman teenager yung teenager yung mahirap Pero pag yung mga 5 years old na ganyan na may anak, parang kasi mahirap naman talaga yon. Pero kung sa tingin ko, kung ito ay napag-usapan nyo na maaga-aga, naging open book ka sa kanya lahat, tatanggapin ka yan kung ano ka Ang nangyari nga, sa totoo lang parang may hindi pagka-honest. Bagamat siguro, hindi naman sinabi na nagsinungaling ka kasi hindi mo naman, ibig ko sabihin, counted na nagsinungaling ka. Halimbawa, tinanong ka may anak ka na ba? At sinabi mong wala, then malalaman na meron, nagsinungaling ka nun. Pero kung hindi mo siya, hindi naman natanong sa'yo, hindi mo naman kinwento. 'Di ba? Mahirap. Kaya dito, kung ako ang tatanungin, dapat lang talagang i-block. Binigla mo Para kasi nga nangyari, inassume mo na okay na to. Parang, ano ba ang magandang analogy dyan? Parang ganito, 'di ba? Bumili ka na ng bagong oven mo. Bumili ka ng bagong oven, then hindi mo sinasabi na ang iluluto mo pala ay lechong baka.
No, nung may oven ka na, biglang bumulaga ulit yung baka. Hindi kaya. 'Di ba? Dapat inano mo muna, talagang binalanse mo muna ang lahat bago mo ituloy-tuloy. 'Di ba? Sa umpisa pa lang dapat. Nasabi na para wala ng problema. Kasi kung ano man ang trouble mo, at basta sabihin mo lang, mag-a-adjust yan eh. Mahal ka niyan eh. Kaya lang, hindi ikaw yung minahal ng babae. Ang minahal ng babae, yung pagiging single mo. Dahil dun ka niya nakilala. Or yung pagiging wala mong anak. Diba? Actually, single ka naman siguro. Nagkaroon lang ng anak sa una. Diba? Sa labas. Diba? Pero mahirap nga naman yun. Just imagine aalagaan mo hindi mo anak. Bagamat pwede naman yung pakisamahan, pero hindi siya hindi kanya nakilala sa ganong setup eh. 'Di ba? Kaya mas maganda siguro kung nalaman niya ng maaga yung setup mo, pag tinanggap ka niya, go. Pero pag doon pa lang, at least hindi na kayo naglaliman ng feelings nun. 'Di ba? Kaya for me, ang may kasalanan ikaw. Binigla mo. Dapat ka lang kutusan. 'Di ba? Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa atin na pag-usapan? Maikling video lang ito, no? Gusto kong mag-relax lang tayo. Aabangan ko ang inyong kasagutan dyan sa baba. Hanggang sa muli, ito si Bungo TV. Magandang hapon sa inyong lahat.